So magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ngayon nga pong araw na ito ay kasama natin ang ating very sensational love team na Chris Pao. Ayan, of course, we have Pugong Biyahero and Krishna Mahusay. Ayan, pero bago po natin simulan ang ating interview, nais lamang po nating ibigay. Yes, may Ayan. nagpapabigay ng flower para kay Chris. Hindi po ito galing sa akin kasi ito po ay galing sa ating sponsor. Yes. Galing kay Ma'am Olive. Yan, kay Ma'am Olive. So, alam mo galing pa tong Manila, dinala ni Jason dito. Yes. Kararating lang po ni Jason galing eroplano. Pagbaba niya dito, ay ito na po, binibigay na po. Ayan. So yan ay galing kay Ma'am Olive Juicy. Si Ma'am Olive ay from Mabini, Batangas. Siya din yung nagbigay nung damit na ibinigay ko sa iyo kahapon. So ayan, you might wanna say something kay Ma'am Olive. Thank you, Ma'am Olive, sa pa-flower mo. Sobrang ganda po. Okay. Bigla nagtago. So, siguro bumati muna tayo sa ating mga viewers and subscribers sa MPJ. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po ng Toots TV. Good evening po sa lahat. Sa lahat ng Chris Fanatics. Good evening po sa inyo. Ayan. And Chris na? Good evening po sa inyo lahat. Sa mga sumuporta kay Kuya Tots, din sa Chris Pao. Sobrang thank you sa inyo lahat. Yes. At sa, lalo na sa, sa masuporta sa akin, Papiking Koreana. Thank you sa inyo lahat. Ayan. So, meron akong nais ipakita sa inyong dalawa, at ito ay bahagi noong ating Little Chris Pao. So, yung ating paghahanap ng Little Chris Pao, yan po ang dahilan kung bakit naging sobrang busy ko netong mga nakaraang araw, linggo, na hindi talaga ako nakapag-upload ng kahit na ano. Dahil aktibo po ako naghahanap ng mga Little Chris Pao sa Mindoro. Dahil ayoko naman po na dumating na si PJ o si Chris na doon sa Mindoro, wala pa rin yung Little Chris Pao. So, kaya naman ngayong araw ay ipapakita ko po sa inyo, mga kababayan, makikita ninyo din po sa inyong screen ang ating pagsisimula ng programang paghahanap sa Little Chris Pao. Ano ba talaga ang Little Chris Pao? Kung matatandaan ninyo po, yung atin pong interview na kasama si Pugong Biyahero nung nakaraan at si Chris na, doon po ay binahagi ni Pugong Biyahero ang kanyang layunin na kung saan nais niyang makahanap ng scholar na manggagaling sa Mindoro. Kaya ako naman po ay naatasan niya upang nang sa ganun ay humanap ng mga scholar na manggagaling sa Mindoro na isang lalaki at isang babae. Ngayon, sa pagsisimula po ng ating programa sa paghahanap ng Little Chris Pao, ako po ay nakahanap ng 3 babae at yan po ay ipapakita natin sa mga susunod na video. At doon po sa 3 babae na yon ay manggagaling ang isang Little Chris Pao na hihirangin ng Pugong Biyahero upang nang sa ganun ay maging scholar ng Pugong Biyahero. Ganun din po, tayo ay maghahanap naman ng 3 pang lalaki naman na kung saan isa sa 3 mahahanap natin ay hihirangin naman bilang ang Little Pugong. At ang Little Pugong na yun din ay magiging scholar ng Pugong Biyahero team. Kaya naman sobrang excited na po ako na ipakita sa inyo ang ating 3 Little Chris na. Iyan po ay si Morena, si Mutya, at si Bella. Sila po ang ating 3 Little Chris na, at mula po sa kanilang 3 ay manggagaling at hihirangin ni Pugong at ni Krishna ang magiging Little Chris na at magiging Pugong Biyahero Scholar. Wow! Kaya naman sobrang excited na po ako para ipakita sa inyo ang istorya ng uunahin natin na walang iba kung hindi si So, yun. So, ngayon ay nakita na po ni Pugong at ni Krishna ang ating pagsisimula, ang ating video ng pagsisimula ng paghahanap sa ating Little Chris Pao. Ano ang mensahe na gusto nyong ipahatid doon sa sana ay mapili na maging scholar ng Pugong Biyahero? Ikaw muna, Pugong. Okay. Yung ba yung mga list? Lahat sila?
yung tatlo, Tatlo? pero isa lang yung Pipiliin. magiging scholar. Okay, so pupuntahan naman namin sila, di ba? Yes. So tingnan natin, good luck sa inyo, good luck sa mga mapipiling bagong scholar. So kung sino man yung mapili, ay congratulations na in advance. At kapag napili ka, syempre, ano mo na yun, kumbaga, yun yung tinatawag na swerte mo. So pag tumating sa yung swerte, ay pakaingatan mo. Kasi minsan lang darating ang swerte. So pag ikaw ang napili, nasa magandang kamay ka. Kasi syempre, lahat ay nangangarap na magkaroon ng scholarship. So mahirap kuhanin yun sa panahon ngayon. Yes. Pero napapadali lang dahil mayroon ng mga ganito na nakakatulong. So mag-aaral lang mabuti. And tingnan natin pag nag-meet tayo dyan sa Mindoro, makausap ka namin para makita ka namin in person. Good luck. Krishna. So, ayun, sa tatlong na kita ni Kuya Jason na sa Little Krishna, excited na ako mapanood yung kwento ng totoong buhay nyo. Then, kung sino man na mapili sa inyo, sobrang swerte nyo kasi, napakalaking opportunity yun. Then, sana ingatan nyo kung sino sa inyong tatlo. Then, magpakabait kayo palagi. Ayan po mga kababayan, at ngayon nga mula sa bahaging ito ng ating interview ay si Pugong muna ang ating kakapanayamin para sa ganun ay malaman natin kung ano ba ang katotohanan sa kanyang sinabi noong nakaraang mansari nila ni Krishna. So yan po ang isa sa mga bagay na uungkatin natin ngayong gabi. Alright, so PJ, so grabe yung gulat na nangyari. Hindi lamang dun sa mga manonood. Kahit ako ay nagulat din dahil nga doon sa iyong inamin noong mansari ninyo ni Krishna. At bagamat sinasabi mo na hindi na yung teleserye, tapos na ang teleserye, marami pa rin ang may pag-aalinlangan sa katotohanan ng iyong sinabi. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ay, tapos na ba talaga ang teleserye at ang sinabi mo ba nung gabing yon ay totoong base sa totoong nararamdaman mo? Doon muna tayo sa teleserye. Yung teleserye, di ba sinabi ko last interview mo sa akin? Yeah. Last interview sa amin. Matatapos siya ng February 14. Yes. So hanggang February 14 na lang yung teleserye. Pag dating na ng February 14, totally tapos na yun. Wala nang ano. Pero hindi ko naman sinasabing tapos na yung teleserye. Yung tungkol naman dun sa inamin ko na personal na yun, di ba? Yeah. So, hindi na lang kami madalas mag-shoot ng ganun. Pero, hindi na, dito ko lang din sasabihin, hindi na namin, kumbaga, hindi na namin lahat maipapublic. Oh, okay. Pero, depende pa yun sa mangyayari on February 14. Kung ano yung mangyayari. Pero, ang ano lang doon, wala nang teleserye talaga. Pagdating ng, yung February 14, yung wala na. Yun na yung huli. Okay. After noon, possible na may vlog kami regarding doon sa ano. Pero more on private na yung ano. Okay. Kasi parang respeto din sa kanya, respeto sa pamilya niya. Kung ano man yung nasabi ko, di ba nasabi ko na nga na hindi na ito tungkol sa teleserye lang. Nasabi ko na yung feelings ko. So, sinabi kong dadaan sa proseso, so yun yung gagawin ko. Pero hindi na namin, yung iba, hindi na namin. Yun nga lang. Yung sad part, syempre alam kong gusto nyong makita yung ganun pa rin. Kaya lang, hindi naman yung request niya. So, yung iba nun ay hindi na namin ipapublic. Yung ganun. Maraming malulungkot, pero yun nga, makakasama nyo pa rin naman kami na, yung kasama sa biyahe kung saan kami pumunta. Pero, hindi na yung katulad nung sa teleserye na, Oo. Yung pasensya na kayo. Ate, sinabi ko dito, diba? Yes. So, yun po, nag-decide din kasi kami, nag-usap kami. Kaya,
2 days ago, dito rin kami nag-usap. Na, yun nga, after ng February 14, wala na po tayong makikita na teleserye and pribadong buhay na po namin yun. Oh. Okay. So in short, sinasabi mo na totoo ang sinabi mo na mahal mo na siya Yeah, totoo yun. Kaya nga, dadaan tayo sa proseso. sa proseso. Oo. Pangit naman na pinapakita namin sa inyo na ganun pa rin, nakikita nyo yung sweetness pero sa camera lang. Yes. Ayoko naman lukuhin yung nanonood sa atin na nasabi mo na eh. Tapos, bakit ganun pa din? Tapos ang ending pala, scripted na lahat. So, dahil sinabi ko na yung nararamdaman ko, gusto ko totoo na. So, kung halimbawa lumabas man ilabas ulit namin yung mga nangyari after ng February 14, nagkaroon ng ganito, ganyan, i-share ko naman. Diba? Okay. Ayoko na rin kasi nung, alam mo, nakakakilig. Kahit ako nga na nag-edit nun at alam kong teleserye lang, kinikilig ako. Yes. Pero syempre, iba pa rin yung sa totoong buhay. Sa kaya yun yung gusto kong mangyari na pribado na po namin yun. Pero malalaman nyo naman kung halimbawa, naging kami o ganun. I-share naman namin. Okay. So, ibig sabihin yung mga susunod na pangyayari na pagsunod sa proseso, gaya nga ng sabi mo kala mama at papa ni Krishna, mangyayari yun. Pero, ito ay isa sa pribado. Pero, ganun pa man, makakakuha pa rin naman ng update ang ating mga viewers sa kung ano ang nagiging estado o takbo ng inyong relasyon. Okay. So, balikan natin yung araw na pagtatapat mo kay Krishna. Ito ba ay planado o ito ba ay naisip mo nung time na yun na gusto ko nang gawin to? Planado yun, syempre. Kahit sila Ralph, hindi naman nila alam yun na magtatapat ako ng gano'n. Kaya si Peter Paul, nagulat sila bakit kami pupunta ng bukid nun. So, inisip ko lang na, sabi ko, tara, punta tayo doon kasi mag-ano tayo. Gusto ko makapunta doon kasi mansari ganyan. Yeah. Pero hindi nila alam, wala sa idea nila na sasabihin ko yun. Pero nakaplana sa akin. Planado yun. Planado mo. Pero hindi yun pinlano ng team, hindi yun scripted. Pinlano mo sa sarili mo. Ako lang nakakaalam nun, hindi nila alam yun. Okay. So, meron kasing mga tanong na nauungkat ang mga viewers sa gusto nilang malaman ano daw ang nagustuhan mo kay Krishna na nagtulak sa iyo para magtapat na ng Actually, wala naman ako pagmamahal. nagustuhan sa kanya. What? Wala ako nagustuhan sa kanya. Ano ibig sabihin? Oo. Wala talaga ako nagustuhan sa kanya. As in, wala. So, paano ka dumating sa point na minahal Iyon siya? na nga, hindi ko maintindihan kung bakit dumating sa point na ito na pala. So, hindi mo ma-point out kung alin? Oo, kung alin. Kasi pagkausap ko siya, tinatanong niya ako, ano ba yung nagustuhan mo sa akin? Kasi bakit ganito? Kasi, ganito ako, ganyan. Pero ang tanong doon, bakit nga? Ano ba talaga yung nagustuhan ko sa kanya? Hindi ko muna sasagutin yan ngayon. Okay. Pero, masasabi ko yan, abangan nyo na lang po yun. Ano ba talaga yung nagustuhan ko sa kanya? Yes. Okay. Sige, Sorry, hindi sige. ko masagot ngayon. Okay. Kaya sabi ko, wala akong nagustuhan sa kanya. Pero, sasabihin ko na lang kung ano yun. Okay. Pero alam mo, meron kasing parang sinasabi tungkol sa pagmamahal ang ilang mga tao na, alam mo, hindi mo naman talaga mapipinpoint sa kung ano yung nagustuhan mo. At hindi mo gugustuhin na malaman kung ano yung nagustuhan mo dahil pag dumating ang panahon na nawala na yung nagustuhan mo na yun, baka Totoo. mawala yung pagmamahal. Kaya ngayon sinasabi ko, ayokong sabihin sa'yo kung ano yung nagustuhan ko sa'yo. Yes. Kasi pag sinabi ko yun sa'yo, parang, kaya pala gano'n. O kaya bumabalik siya sa akin ngayon, bakit ako nagustuhan? Bakit mo ako nagustuhan? Ganito nga ako, ganito, ganyan. Kaya pag tinatanong niya akong ganyan, kasi nga, yun lang sinasabi ko sa kanya. O kaya malalaman niyo yun kung bakit ko siya nagustuhan. Ano ba yung nagustuhan ko sa kanya? Soon. Okay. Abangan natin yan. Abangan po natin yan, mga kababayan. Okay. So, nung nagtapat ka kay Krishna, at ang naging reaksyon niya ay, bakit may camera? Prank
ba to? Joke lang ba to? Ano ang ine-expect mo na reaksyon mula sa kanya? Kasi kung yung reaction, naka-ready ako. Hindi ako nag-e-expect na oo siya. Hindi ako nag-e-expect na kung ano nga yung sinabi ko, dapat ganun din ang sasabihin niya. Ready ako dun sa sasabihin niya, bakit? Ayun. Bakit ganun? Bakit ganyan? Ready ako dun. Kaya ako naman sinabi yun, bakit nakakamera? Kasi nga, kailangan ko sabihin na na hindi natutungkol sa teleserye. Kasi ayoko naman lokohin kayo. Ayoko naman lokohin yung mga nanonood natin na bigla akong tinigil yung teleserye kasi kaya ayaw ko kasi ganito na yung feelings ko. Kung hindi ko sabihin, alibawa, pag di ko sinabi yung kay Chris na paano kung mahuli na ako? O, di ba? Paano kung muntika na akong like for example lang, advance sa isip ko. Halimbawa, muntikan niya na akong minahal. Pero may dumating sa buhay niya na hindi na nauna na nakapagdapat ng bilis niya, nagka-develop ganyan-ganyan. Kasi hindi ko nasabi sa kanya, o paano ako? Naintindihan ko yung sinabi mo at nabanggit mo na baka mahuli ka. Baka merong ibang magtapat ng pagmamahal. Base sa pagkaalala ko doon sa interview mo, sa initial interview mo kay Krishna, may nabanggit siya na meron siyang manliligaw. Handa ka ba na magkaroon ng kakompetensya sa attention ni Krishna? Ganito kasi yung sinabi ko sa kanya. Hindi ko direktang masasagot yung mo. Ganito lang yung sinabi ko. Kung halimbawa mayroong nagpaparamdam na sa'yo ganito, timbangin mo na. Sabi ko, sa akin kasi kung ano yung sabihin mo sa akin ngayon, maaaring masaktan ako. Pero hindi yun totally, kumbaga, ikaka-down ko o what. Sabi ko sa kanya, kung sino yung piliin mo, ngayon pa lang sabihin mo. O, halimbawa, sorry kasi ganito, maintindihan ko yun. Kaysa tumagal na hinahayaan mo lang ako tapos yung pala ganito na. O, piliin mo kung halimbawa siya talaga, piliin mo na. O kung hindi ka makapag-decide pero binibigyan mo siya ng time para sa sarili mo, hindi ako magagalit. Kasi hindi ko naman hawak yung puso niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na pagbawalan kita na. Hindi pwede. Na akin ka lang. Hindi naman ako ganon. Sabi ko sa kanya, hayaan kita kung ano yung nasa sa isip mo. Hindi porket sinabi kong mahal kita, yun din yung sasagot mo sa akin. So kumbaga hindi naman siya pinipilit na ganito ang isagot. At actually, yan yung isa din sa mga bagay na parang napapatanong din ng ating mga viewers. Kasi nga, napakatapang ng ginawa mo na pag-amin ng iyong nararamdaman para kay Krishna. Which is ibig sabihin, sa isang nagmamahal kasi, meron lamang yang tatlong magiging sagot. Totoo. Ang una ay oo, which is napakasaya at magse-celebrate tayo kung yun ang mangyari. Pangalawa ay hindi. At ang pangatlo ay kailangan ng panahon or kailangan mo maghintay. So ang tanong, doon sa dalawang posible na maging sagot, hindi at kailangan mong maghintay, paano mo yun tatanggapin? Yung halimbawa kailangan kong maghantay, okay lang yun. Normal naman talaga. Tulad nga na sinabi ko, hindi naman pwedeng, ngayon sinabi ko sa'yo na oo na rin sasagot. Kailangan nating maghantay. So, mag-aantay naman talaga akong, hindi ko siya pwedeng ipilit, halimbawa ako, hindi ko pwedeng ipilit yung sarili ko sa'yo. So, nirespeto kita, kaya nga sabi ko, handa akong maghantay kung kailan dumating yung time na yun. Pero, pag dumating yung time na yun na ready ka na, at ready na rin ako, syempre, alam mo na, 40 na tayo. So, syempre, patungo na yun dun sa exciting part. Diba? Hindi naman pwedeng 50, kung kailan 50 na ako, 10 years from now. Diba? So, sabi ko nga sa kanya, 40 na ako. Kumbaga, kahit saktan mo na ako ngayon,
masasaktan ako pero hindi ako magdaramdam na. Kasi puro din ako. Yes. Kumbaga yung naintindihan ko siya kasi yung feelings niya kasi syempre bata. Yeah. 20 years yung gap natin Mhm. namin. So, naintindihan ko yung feelings niya na gusto niya pang mag-enjoy. Mhm. Kaya inamin ko sa kanya talaga na pag dumating yung time na halimbawa naging tayo, doon na tayo sa exciting part. Mhm. Hindi na tayo pwede magpaligoy-ligoy. Kasi nga, sabihin natin nag-ahabol ako. Mm. Sabihin natin nag-ahabol, Okay. di ba? Pero naintindihan ko siya at nirespeto ko siya sa punto na sabihin niya sa akin, ayaw ko pa. Mhm. Intindihin ko yun. Di ba kasi nga, bata siya, pwedeng may mas mahanap pa siya na masigit sa akin. Mhm. Pwedeng may mas alamin nila, hindi naman ako gwapo, di ba? So, mayroong time Pogi na ka. may dumating na ganon. Iniintindi ko siya sa ganon. Tsaka, kumbaga para sa akin, nasabi ko na eh. Mhm. Kung hindi ko to sinabi sa kanya, pwedeng magsisi ako. Yes. Di ba? Kung hindi ko sabihin sa kanya na, Chris, na mahal kita eh. Mhm. Paano kung nung sinabi ko, let's say sinabi ko yun after 3 months pa, then may nagtapat na sa kanya nun, di lalo ako nasaktan. At least maaga pa lang, nalaman ko na ganun. At nalaman din niya. Mhm. So yun naman yung point ko. Kasi nga, hindi naman ako bata. Yeah. Di I ba? understand. Mm. So, tama yung linya ko doon sa teleserye. Tama yun, di ba? Tama yung linya Ah. sa teleserye. Pero, alam mo, PJ, kasi, yun yung siguro isa rin sa magiging katanungan na kung halimbawa na napaka-positibo at naging maganda ang takbo ng kung halimbawang ikaw ay sagutin ni Krishna. May chance pa ba si Krishna na mag-aral? Oo naman. Yun naman sinasabi ko lagi sa kanya na kung halimbawa sabi mo sa akin na priority mo pa yung pag-aaral, ibibigay ko sa kanya yun. Okay. Kasi respeto, di ba? Gusto niya matupad yung pangarap niya. Bakit ko ipagkakait yun? Kaya ko nga siya tinulungan, di ba? So sabi ko, pwede nating isang tabi yung relasyon na nararamdaman ko sa'yo at isipin mo muna yung future mo. Kasi naman lagi sinasabi ko sa kanya, huwag mong piliin yung puso mo kung naguguluhan yung isip mo. Kasi may future kang iniintindi. Ako, huwag mo kong intindihin. Kasi matanda na nga ako. Kung yung future na hinahanap ko, nakuha ko na yung Nakuha mo future na. na gusto ko. Yeah. Ikaw, hahanapin mo pa lang, nagsisimula ka pa lang, hanapin yung future mo. So yun, sundin mo. Di ba? Pero kung sinabi mo na yung puso mo, ikaw yung future ko, okay. Pero kung halimbawa, kami na, mag-aaral pa rin siya. Okay. Oo. Napakaganda. Kasi may gusto nga siyang future na gusto niyang maabot. At hindi ko po yun ipagdadamot sa kanya. Very nice. Ayan. So, dun sa usapin na nabanggit mo na kaya mo nga tinulungan, 'di ba? So, meron kasing ibang mga tao na nagsasabi na akala ko ba tutulungan? Bakit biglang nagtapat? Bakit biglang liligawan? Hindi ba yan ay parang I hate to say the word, pero yung word na opportunista na kumbaga nasa sa iyo, tinutulungan mo, tapos bigla mong niligawan. Ano yung gusto mong sabihin doon sa mga tao na nagsasalita ng ganong salita? Doon naman sa part na yun, naiintindihan ko yun. Siyempre, palagi ko naman naiintindihan. Tsaka, humingi naman ako ng sorry, di ba? Even sa parents niya. Yeah. Lagi ako nagsusorry kung bakit na-full ako, ganyan. Di ba? Doon sa mga nagsasabi ng ganon, yun ulit ang sasabihin ko. Sorry po. Kasi, dumating talaga sa punto ng buhay ko na na-full ako eh. Nagmahal. So, nagmahal lang ako. Kumbaga, kung hindi, kaya nga, di ba, lagi naman natin sinasabi, kung saan ka masaya, yun ang sundin mo. Yes. Doon ako masaya. So, total, naging parte din naman kayo ng teleserye. Nagustuhan niyo yung at yung sa mga nambabash. Kung hindi ko sasabihin in public, para ko na rin kayong niloko. Then, magulat kayo. Ba't naging kayo? Siyempre, doon nga tayo pupunta sa pinaka-exciting part, tapos nagulat kayo, may anak na si Pugong Biyahero, kanino yan? Di ba? Yeah. Tapos nagulat kayo, bakit si Chris na? Chris na pala. Siyempre, iba na yung isipin lalo ng tao, anong ginawa mo? Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na. Pero again, sabi ko nga, dumadaan pa ako sa proseso. Hindi naman po ito yung
tulad nga nung sinabi ko kanina na matakot ka sa akin kasi ako yung boss mo. Hindi naman gano'n na, kaya nga pag sinabi ko sa kanya na mahal kita, kailangan na isagot mo rin mahal kita. Hindi yung gano'n. Di ba? Oo. Napakaganda. And dun sa sinabi mo kasi na dumadaan ka sa proseso, isa din sa mga nagiging comment ng mga viewers natin ay kung ikaw ay nanliligaw na kay Krishna, hindi ba dapat ay hindi kayo magkasama sa isang bahay? Sinasantabi po naman namin yung part na pribado kaming nag-uusap. Pag nandito po siya sa bahay, trabaho po yun. Sa time ng trabaho namin, nagbablog kami, nag-charity, part ng trabahong inopera ko sa kanya para nga siya matulungan. Wala naman sigurong masama kung nasa isang bahay lang kami. Pero hindi naman kami magkasama sa kwarto. Diba? At yung mga nakikita nyo na magkasama kami natutulog sa ano, ano lang po, syempre, nagbablog po tayo. Yes. So, it's part nung teleserye na ganyan. Pero, hindi po totoo yun. No? Pagkahiwalay pa rin kami ng higaan, hindi po kami nagsasama. Tulad ng sinabi ko, respeto po. Nirespeto ko po siya. Palagi namin siyang ginagawang sabihin natin prinsesa. Diba? Kahit dito sa bahay, may pribadong buhay siya at yung privacy niya, yung iniingatan natin. Hindi naman porket ako yung boss niya, yung sa mga teleserye na abusuhin mo yung, diba? Yes. Hindi naman ganun. Takutin mo, hindi naman tayo ganun. Baga, binibigyan din natin ng time siya sa kanyang sarili na yung mga pribadong buhay na tinadapat natin nalalaman, kanya na lang yun. At yung pribadong buhay ko rin, na hindi ko naman pwedeng ipakita lahat sa camera, hindi natin pa pwede namang ipakita. May mga time po na kaming dalawa ay nag-uusap, hindi namin inaano yun sa camera. Madalas kami dito. Kada hapon, ito na yung naging tabayan namin, nag-uusap kami pribado. Alam nila yan, hindi naman kami ni-istorbo. Kasi nga binibigyan namin yung time na dito lang kami nakapag-usap. Kasi pagdating ng trabaho lang. Ako pa rin yung boss niya. Doon sa part na yon sa trabaho. Pero pagdating dito sa ilalim ng tambayan, pribado po kami nag-uusap. Yun po. At siguro yun din yung isang bagay na gusto kong ma-share talaga sa ating viewers bilang ako ay madalas din naman na nagpupunta dito. Yung word na respeto po ay palagi binibigay talaga ni PJ kay Krishna bilang isang babae, bilang isang dalaga. Hindi po yan pumapasok ng kwarto ni Krishna kung nandoon si Krishna at yung respeto ay palaging nandoon. Okay, so PJ, ang ganda lang nangyayari sa PB Team mula nang pumasok ang taon at napakalaking bagay na nagsama-sama ang PB Team noong Christmas year-end party. At mula nang pumasok ang taon ay halos kompletong nakakapunta ang PB Team dito sa PB House. Napakaganda at napakarami talagang natutuwa doon sa nangyayari. Ito pa isang bagay na pinlano mo na bago ang Christmas party? Oo, pinlano ko yan kasi nga, ang pangarap ko talaga is one day, ang lahat ng PB Team ay magsasama-sama. Hindi ko pinagdadamot yun sa kanila. Bigyan nyo lang ako ng time na yung Pugong Biyahero ay lumaki. Magsasama-sama tayo. And lumalaki yung yung space natin. So sumisikip naman yung tayo dahil 'di ba? Pero ginagawan ko ng paraan. So yung PB Team na nandito ngayon kasi pasasalamat ko din sa lahat ng PB Team na nakasama ko. From day one na nakasama ko sila. So malaki ring utang na loob ko rin sa kanila niyan. So kumbaga hindi naman din ako makakakilos kung wala sila. Hindi naman ako magiging Pugong Biyahero din kung wala sila. Ako yung nagtatag ng Pugong Biyahero. Pero hindi naman ako makakakilos talaga kung wala silang lahat. Kung sino man yung lahat ng nakasama ko, malaki yung utang na loob ko sa kanila. Kaya gumawa ko ng time na gagawa ko ng isang bahay na lahat ng PB Team ay magsama-sama. At kung may madagdag, we welcome natin. Diba kayo? Jason and JR nadagdag dito sa amin. So, welcome namin. And sabi ko nga, lumalaki tayo, sumisikip yung space. Diba? Kaya ayun,
Nagdagdag Diba? ka lang. Nagdagdag tayo ng another PB house Yeah. na pwedeng pagtuluyan ng ating mga PB team. Kasi minsan, si Edito napunta rin dito. Mm. So, alangan naman patulugin natin sa labas. Yeah. Diba? Alangan namang kung saan kung patulugin yung iba. Mhm. So, si Junjun and Melvin, dapat talaga yung papagawan ng kubo dito. Kaya lang sabi ko, wag na kayong lumayo, dito na lang din kayo sa malapit. Mhm. Kasi nga, if ever na kailangan namin, tatawagin ko pa kayo doon, ang layo. Yeah. Tsaka for security din, di ba? So, lahat ng papasok ng mga PB team na dito nag-i-stay at pag may mga lakad tayo, malaki na yung space na gagalawan Mhm. natin. Kaya, malaki din yung thank you ko kay God. Siyempre, nabuo na yung team na pinangarap ko. At madadagdagan yan yung ibang hindi nakakapunta, makakapunta rito. Mhm. Di ba? Yes. So, yun namang PB House, hindi ko naman ito pinagdamot sa PB team. Yes. Kaya nga siya pinangalaan ng PB House eh. Mhm. So, lahat dito ay welcome. Ito naman hindi ko inaaking-akin. Mhm. Diba? Ito ay para sa PB team, sa mga bibisita, ganon. So, mayroon lang talaga mga restriction na hindi pwede. Diba? Siyempre, para sa safety po namin, Mhm. Yeah. talagang hindi po namin binabanggit kung saan kami nakatira. For safety reason po ng bawat isa. Kasi siyempre may mga pribado tayong buhay na hindi naman natin kailangang banggitin lahat. Mhm. Yes. Diba? Alam naming welcome pero may mga, alam ba, may bibisita po, ini-schedule natin. Mhm. Yung hindi po kayo pwedeng pumunta dito ng basta lang, siyempre wala kami. Mhm. Madalas naman wala kami dito, nakakapag-stay lang kami 2 days, ganyan. Pero siyempre yung 2 days na darating kayo dito, gusto namin pag may bumisita sa amin, yung ma-accommodate natin ng maayos. Yung makakausap, alangan naman, napupunta sa larito tulog tayo. Mhm. Yes. Diba? Siyempre yung tempo pagod din. Mhm. So naranasan mo naman kung saan tayo napupunta, diba? Yes, sobra. Kasi baka mamaya may mambash atin. Oo. Ay, napunta ako doon, hindi naman kami pinansin. Mhm. Napunta kami doon hanggang gate lang. Siyempre po may mga kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay. May hindi namin kayo kilala lahat. Mhm. Yeah. Nakilala nyo lang kami sa panonood. Mahirap naman po na pupunta kayo rito na hindi namin din kayo kilala, na Yes. walang schedule. At Diba? hindi din natin napaghahandaan. Yes, kumbaga. Ay, siyempre po, yun nga, sabi ko, siyempre pagod po, natulog. Mhm. Tapos pag dumating dyan, hindi kami makabangon, hindi kami makalabas. Mhm. Pagod. Kasi hindi naman po biro din yung pinupuntahan namin. So at least alam po ng mga viewers namin na if ever may ganun man na may lumabas na ganyan na hindi kami pinansin. Mhm. Diba? Hindi Pumunta ng walang pasabi. walang pasabi. Yeah. Hanggang gate lang kami, ganyan. Hindi naman kami pinasok. Kala ko ba welcome lahat. Mhm. Hindi naman po pwedeng ganun. Mhm. Sa trabaho nga natin, pag may tayong bibisitahin sa opisina, guard muna. Yes. Di ba? Anong purpose mo? Bakit? Mhm. So, ganun din po dito. So, kung pupunta kayo, mag-message kayo sa PB team, any sa mga PB team natin, tapos may approval pa po yun, alamin ano yung purpose. Siyempre, magtatanong tayo kung anong purpose. Hindi mo pwedeng pupunta ka dito na, ay gusto kong pupunta dyan. Mhm. So, ano po yung purpose? Kasi hindi natin alam. Maraming scammer, nung walang information, Mhm. hindi natin alam kung sino yung mga taong kinakausap natin. Ang pala, kinukuha lang yung mga mahalagang information o kaya naman nagmamasid. Mhm. Yeah. Diba? Ayun lang. So for safety and security purposes na din ng buong PB team. ng buong PB team. Mhm. Opo. At ganun din sa kanila naman na pupunta ng kumbaga ay hindi nagpasabi, yun ay para maiwasan na mapapagod po kayo sa pagpunta nang hindi kayo mahaharap naman ng PB team, Oo. 'di ba? Oo, na isa sa mga PB team dito. Dadatan nyo lang dito si Junjun or Melvin. Mhm. Siyempre, meron po kaming rules din dito sa bahay na wag basta-basta papapasukin. Yes. Kung hindi naman namin kilala, Mhm. kung hindi nila kilala at walang appointment na ganito, bibisita, di ba? Yeah. Yun po. Sa mga magandang nangyayari sa kasalukuyan sa PB team, alam ko na napakaraming plano pa ng PB team sa mga darating na buwan. Ano yung mga kaganapan na maaari pang abangan ng ating mga viewers sa mga susunod na buwan? Madami. So, actually, sa ngayon, yung mga plano na yan ay dahil kami rin naman ang nag-scout, di ba? Mhm. Yeah. Tuloy-tuloy yung pagtulong. Mhm. Pero, ang maganda lang po, hindi na po ako yung, kumbaga hindi na ako masyadong pagod. Mhm. Kasi more on rest na rin ako nga, dahil 40 na nga. Yeah. So, pero tuloy-tuloy pa rin po kami. Ang ginagawa na lang namin ng PB team,
aalis kami ng ganitong araw, 2 days, 3 days, nasa bundok kami nagmi-mission. Babalik kami dito na magpapahinga na yung bawat miyembro ng PB team ay may time sa pamilya nila na makasama. Yes. So, yun naman yung importante kasi nga nagkakaedad na rin. So, gusto ko na mayroon ng pamilya ang bawat isa, may mga anak. Makapag-spend sila ng time sa family pagkatapos namin mag-mission. And ako naman, nakakapagpahinga ako. Yes. O natutuunan ko ng pansin ko ano yung gusto kong gawin dito sa PB House. Yung ganun. Yung mga abangan, ganun pa rin po. Tuloy-tuloy pa rin po kami sa pagtulong. Walang hintuan hanggang kaya ng tuhod. Hanggang kaya. So, ang maganda lang is, nandito na yung team. Yes. Kumbaga, marami na tayong katuwang. Pasensya na lang po kayo kung rambulan sila sa pagbablog nila. Yan lang naman ngayon, pero mayroon na po yung mga kanya-kanyang schedule, di ba? At syempre, yung aabangan nyo, ipupunta tayo ng Mindoro. Ayan, Yes. so, yung pa yung tinatawag namin parang team building na rin yun ng team. Yes, team building. Summer team building. Yes, ganun. So, medyo busy yung schedule namin ng March hanggang May. So, dahil nga isang pamilya na kami, isang team na, so abangan nyo kami ng March, nasa Mindoro kami. Doon kami spend ng Holy Week. Then, tatawid tayo ng mainland Mindoro. Yes. Sa mga mangyan, mag-extend din tayo ng tulong doon. Ganun. So, yun po yung mga abangan pa. At sa mga susunod naman, hindi ko pa alam yung mangyayari. Kasi, by June, nasa Dubai tayo, no? Yes. So, siyempre, yung mga ibang kababayan natin nasa Dubai, para ma-meet din nila kami. Ganon. Pa-world tour. Yung kaya lang po, siyempre, magastos pong mag-travel. Yung kayang makasama, no? Oo, at kasi pinag-iipunan namin. Kasi nga, sayang, hindi naman biro yung gastos din. Yes. So, siyempre, tinitimbang din natin yung kakayanin pa ba natin, di ba? So, yun. Then, next, Hong Kong. Yung pala yung nasa list ko na pupuntahan. Wow! Oh, Anong bantang Hong Kong? Meron na ba? Wala pa. Or pinaplano Kasi pa lang? pinaplano pa. Kasi yung isa kailangan pa ng passport. Yes. Di ba? So, hindi naman pwedeng iwanan. Kasi, ayun yung purpose ng pagpunta ng Hong Kong. Para makita din ng mga taga-Hong Kong na mga OFW nating kababayan dyan. Shout out. Mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. See you when I see you. Okay. See you soon. Pero yan po ay pinaplano pa lamang. Hindi pa po kami nagbibigay ng konkretong detalye. Pero yan po ay nasa sa plano. Basta yung sure lang, yung Dubai na. Yung Dubai. Yes. In June. Sa June, June po yan mangyayari. Lumipas na naman po ang isang araw ng ating pakikipag-usap kay Pugong Biyahero. At alam ko po na isa sa mga tanong sa inyong isipan ay bakit hindi kasama si Krishna sa ating interview? Dahil nag-usap po kami ni Krishna bago ang interview namin na ito at hiningi ko yung kanyang kung komportable ba siya na magkaroon ng isang interview dahil nire-respeto po natin ang kanyang nararamdaman at nais po nating bigyang halaga yung kung ano man ang kanyang mararamdaman sa kasalukuyang sitwasyon. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po natin kasama si Krishna. Dahil, sabi nga po, ang totoong pagmamahal, yan po ay hindi pinipilit. Ang totoong pagmamahal, yan po ay hindi minamadali. Ngayon, kung kailan po natin makakausap si Krishna, malaman po natin yan, pero hindi pa ngayong gabing ito. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Nawa ay nasagot po ang inyong mga tanong at ganoon din po nais kong magpasalamat sa inyong lahat na nagpaabot ng kanilang mga tanong dahil grabe, sobra yung mga itinanong ko sa iyo, yan ay mga tanong ng ating mga dear viewers and subscribers na gusto nilang mahingan or makuhanan ng sagot. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan sa inyong pagtangkilik, sa inyong patuloy na pagantabay sa aming mga channel. Ganoon din po, hinihingi namin na palagi nyo pong subaybayan at panoorin ang mga vlogs ng ating buong Pugong Biyahero Team Mapa Luzon, Visayas, Mindanao. Last message bago natin tapusin ang ating interview. Yeah, thank you so much po again sa lahat ng mga nanonood po sa PB Team, sa lahat ng mga nagmamahal sa Pugong Biyahero Team mula po noon hanggang ngayon. Maraming po salamat sa inyo. And thank you din sa lahat ng mga Chris fanatics natin dyan. Maraming pong salamat sa inyo. And ingat po kayo palagi and God bless you. Mahal namin po kayong lahat. Thank you. Yeah.
Ayun, maraming salamat po mga kababayan. Kung nasa ang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At nawa ay patuloy nyo po kaming suportahan at ganun din, palagi po kayo mag-iingat kung nasa saan man po kayo. At nawa ay lagi naming panalangin, sana po tayong lahat ay palaging i-bless ni Lord. God bless us all. Thank you everyone and have a good night. Thank you!